Mga senior sa Pilipinas, makinig. Kung ikaw ay lampas 50 anyos, para sa iyo ang videong ito. Ang video na ito ay napakahalaga para sa iyong kalusugan. Ngayon, ibubunyag natin ang 5 pagkain dapat mong iwasan kung ayaw mong maging baldado bago ka magnegatibo 60. Tama ang narinig mo, baldado. Ang mga pagkain ito ay tahimik na nagpapahina sa iyong mga buto at kasukasuan. At kung patuloy mo silang kakainin, maaari itong humantong sa osteoporosis, arthritis, bali ng buto, o biglang pagkadulas na maaaring magtapos sa iyong buhay. Alam mo ba na ipinapakita ng mga pag-aaral na 1 sa 3 senior na nabalian ng balakang ay maaaring mamatay sa loob ng 1 taon dahil sa komplikasyon tulad ng impeksyon, pamumuo ng dugo, at pulmonya. Ganyan kapanganib ang mahihinang buto. Bago tayo magsimula, gusto kong sumali ka. Naniniwala ka ba na ang pagkain ay maaaring magpagaling o sumira ng iyong mga buto? Kung ay, type ang maya sa comments. At pakisabi rin kung saan ka nanonood. Gusto naming makita kung ikaw ba'y nasa Maynila, Cebu, Davao, o nasa abroad. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button sa gintong sustansya. Bigyan ng thumbs up ang video na ito. At i-ring ang notification bell para hindi ka mahuli sa aming lingguhang health tips. Ngayon, dumaan tayo sa 5 pagkaing unti-unting sumisira sa buto. Pangako ko, ang matutunan mo ngayon ay maaaring magligtas sa iyo mula sa wheelchair, saklay, o maagang pagkamatay. At sa bawat masamang pagkain, bibigyan din kita ng mas malusog na alternatibo na inirekomenda ng mga doktor at eksperto sa nutrisyon, kaya manatili hanggang dulo. Dahil ang huling pagkain sa listahan ay isang bagay na halos araw-araw na kinakain ng mga senior sa Pilipinas nang hindi nila alam kung gaano ito kapanganib. Una, soft drinks at matatamis na inumin, cola, soda, powdered juice, energy drinks. Iced tea, mga kaaway ng iyong mga buto. Narito ang siyensya, mayroon silang phosphoric acid na literal na kumukuha ng calcium mula sa iyong mga buto. Punong-puno sila ng asukal na nagdudulot ng pamamaga sa kasukasuan, at ang caffeine ay nagpapalabas pa ng mas maraming calcium sa iyong ihi, sabi ni Robert Heaney, isa sa pinakarespetadong bone researchers. Bawat lata ng cola na iniinom mo ay parang nagnanakaw ng calcium mula sa iyong kalansay. At isipin mo ito, madalas uminom ng soft drinks ang mga pamilyang Pilipino tuwing kainan, lalo na sa pista at kaarawan. Pero para sa seniors, delikado ang bisyong ito. Mga alternatibo, sa halip na soft drinks, subukan ang tubig na may lemon, nakakapreskong at nakakatulong sa digestion, buko juice, natural na electrolytes na walang kemikal. Sa mula sa malunggay o luya, nakakatulong sa buto at kasukasuan. Mag-comment, guilty ka ba sa pag-inom ng soft drinks araw-araw? Ay type ang guilty Kung tumigil ka na, ay type ang more soda. Para ma-inspire ang iba. Pangalawa, processed meats tulad ng hotdog, tocino, longganisa, bacon, at mga diletang karne gaya ng spam o corned beef. Bakit sila mapanganib? Punong-puno sila ng sodium na sumisipsip ng calcium mula sa buto. May nitrates at preservatives na nagdudulot ng pamamaga at paninigas ng kasukasuan. Ang sobrang asin ay konektado sa mas mataas na panganib ng osteoporosis. Ayon sa University of California, San Francisco, isipin mo, isang senior na araw-araw kumakain ng longganisa at sardinas ay hindi namamalayang pinapakain ang arthritis at bone loss. Mga alternatibo, palitan ang hotdog ng pinakuluang itlog o sariwang isda. Sa halip na corned beef, kumain ng munggo, tokwa, o sariwang manok, magdagdag ng kalabasa, malunggay, o pechay sa ulam, puno ng calcium at anti-inflammatory. Tanong, ano ang paborito mong healthy ulam sa bahay? I share sa comments. At kung naniniwala kang mas mainam ang sariwa kaysa processed, ay type ang fresh as best. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya. Nagbabahagi kami ng simple at praktikal na health tips linggo-linggo. Pangatlo, puting kanin. Kanin ang staple food ng mga Pilipino. Ang sobrang pagkain ng puting kanin, lalo na 2-3 beses sa isang araw, ay nagpapahina ng buto at kasukasuan. Bakit?
Dahil ang puting kanin ay refined carbohydrate. Nagdudulot ito ng biglang taas ng asukal sa dugo, na sa paglipas ng panahon ay sumisira sa istruktura ng buto, ayon sa Journal of Bone and Mineral Research. Ang mga senior na may diabetes ay may 70% na mas mataas na panganib ng bali ng buto. Isipin mo, mura, madaling lutuin, at laging kasama sa bawat pagkain. Pero ang sobrang kanin ay maaaring magbaldado sa iyo bago ka magnegatibo 60, mga alternatibo. Lumipat sa brown rice o red rice, puno ng fiber, magnesium, at nutrisyon. Paghaluin ang 50% white rice at 50% brown rice hanggang masanay ang panlasa. Subukan ang kamot, mataas sa calcium at vitamin E, maganda para sa buto. Quick poll, ilang tasa ng kanin ang kinakain mo sa isang araw? Mag-comment ng 1 cup, 2 cups, o higit pa. Maging tapat. At kung lumipat ka na sa brown rice, ay type ang strong bonus. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa pamilya, lalo na sa mga magulang at lolo't lola na sobra sa kanin. Pang-4, junk food at packaged snacks, chips, biscuits, instant noodles, matatamis na pastries, punong-puno ng trans fats na nagpapalala ng pamamaga sa kasukasuan, refined sugar na nagpapabilis ng pagtanda at nagpapahina ng collagen, at sobrang asin na sumisipsip ng calcium. Sabi ni Air Walter Willett mula Harvard, bawat subo ng junk food ay may kapalit, panandaliang sarap pero taon ng kalusugan ang nawawala. Isipin mo ito, ang isang pakete ng instant noodles ay may higit 1,800 mg ng sodium, doble ng limit na inirekomenda ng World Health Organization. Mga alternatibo, mag-snack ng mani, almonds, peanuts, o cashew. Basta't katamtaman, mayaman sa calcium at magnesium, palitan ang instant noodles ng sotanghon soup, misua na may gulay, o ginisang monggo. Sa halip na cake, kumain ng prutas gaya ng papaya, saging, o mangga. Mag-comment ngayon. Ano ang paborito mong snack, junk food o mani? I-type sa ibaba. Tignan natin kung sino ang mas madami sa ating gintong sustansya family. Panghuli, alak. Maaaring pakiramdam mo ay walang masama ang kaunting inuman, pero para sa seniors, ang sobrang alak ay lason sa buto. Ganito ang epekto. Hinaharangan nito ang katawan na makaabsorb ng calcium at vitamin, sinasaktan nito ang atay, na kailangan para ma-activate ang vitamin, pinapataas nito ang panganib ng pagkadulas at aksidente, na maaaring magdulot ng bali ng buto. Ayon sa National Institute on Aging, ang mga heavy drinkers ay doble ang panganib ng osteoporosis kumpara sa hindi umiinom. Mga alternatibo, palitan ang alak ng tsaa tulad ng luya o turmeric tea, uminom ng sariwang prutas na juice o simpleng tubig na may lemon. Kung talagang gusto mo ng alak, limitahan sa 1 baso ng red wine paminsan-minsan. May antioxidants ang red wine pero dapat katamtaman lang. Sa tingin mo ba dapat iwasan ng seniors ang alak ng tuluyan? I-type ang laya o il sa comments. At maging tapat, kailan ka huling uminom? Kaya recap tayo, soft drinks at matatamis na inumin, processed meats, sobrang puting kanin at refined carbs, junk foods at packaged snacks, sobrang alak, maaaring mukhang walang masama ang mga ito. Pero sa paglipas ng panahon, libo-libong seniors ang pinapahina at pinapabaldado nito. Tandaan, bawat pagkain ay pagpili. Pinapakain mo ba ang sakit o ang kalusugan? Kung nakatulong ang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-ring ang notification bell. Naghahatid kami ng lingguhang health tips para sa mas malakas, mas malusog, at mas masayang seniors. Gusto ko namang marinig mula sa inyo, alin sa mga pagkain ito ang pinaka-guilty ka? At anong pagbabago ang sisimulan mo ngayon para protektahan ang iyong mga buto? I-type ang sagot mo sa comments, babasa at sasagot ako. At pakisabi rin kung saan ka nanonood, nasa Quezon City ka ba, Iloilo, Mindanao, o nasa abroad. Manatiling malusog, manatiling malakas, at tandaan, ang iyong mga buto ang nagdadala sa iyo sa buong buhay. Alagaan mo sila ngayon, at iingatan ka nila bukas. Maraming salamat, at magkita tayo sa susunod na video.